Kung Mike, maraming kasi nagtatanong ba't walang pumunta ni isang senador to? May kaguluhan kasi kahapon pa. Hindi ko rin naintindihan pa kung ano yung nangyari. But alam ko, nag-file ng petition Senator Cayetano. Pero bagamat ganon, minabuti pa rin natin ituloy yung Blue Ribbon Committee hearing. Kung ano man yung kaguluhan nila, hindi ko talaga alam. Pero ako naman, nakita ko rin ang pangangailangan na ilabas pa rin yung katotohanan. Kahit na hindi Blue Ribbon Committee hearing, makapagsalita yung mga sundalo, kung ano yung mga nabanggit na karagdagan na kailangan sabihin mula doon sa huling hearing, sabihin pa rin nila. Yung mga bago po ba kanina, kasama sa 14 testigo yun? Oo, apat yun eh. So may 10 pa. So may 10 Oo. So yan po, no? So thank you, Sir Mike. Oo, last before ito yung last Blue Ribbon Committee, before the actual special session tomorrow, nababaguhin ang liderato ng Blue Ribbon. May mga balita rin, sir, na arrestin daw si Senator Marcoleta. Meron, kasi may pending siyang kaso na non-bailable. So yun talaga yung mabigat na kaso niya. Non-bailable. Thank you, sir. Thank you, bossing. Thank you, Sir Mike. Yan. So yung mga banateros, na-interview natin panandalian si Sir Mike. So dito naman tayo kay Attorney Baligon. So Mikey, singit lang tayo dito. Mikey, singit. Alam mo, hindi naman kami lumabas para sa mga senador eh. Lumabas kami para sa bayan. No? Hanggat nandyan ang mga kababayan natin na handang makinig at naghahanap ng hustisya sa pagnanakaw na ito, ay nandyan kami. Makiki-cooperate kami. Kung may sumipado man sa liderato, do you think iimbitahan? Sana imbitahan kami. Pagka may pagbabago sa Senado, naghihintay kami at umaasa kami na imbitahan nila kami. And if not, Yun ang mas mabigat na problema na hinaharap natin. It's not really the corruption now that is our more serious problem. We are now facing a failed state actually. Why failed state? Kung medyo naalintana ako sa malapit failed state na tayo dahil ang government, there is no more governance, no? Yung tinatawag nating equality between branches of government, the executive, legislative, and the judiciary. The executive already captured the legislature. Diba? Captured na ang legislature. So wala na yung equality, wala na rin yung checks and balance. Congress can no longer check on the executive. Yung gobyerno ngayon is no longer serving and protecting the people. Why? Yung pagnanakaw na ito ay nawalan ng pondo para sa mga ospital, eskwelahan, sa disaster, at makikita ninyo, biktima na ang mga Pilipino. At there is an emerging school of thought in international humanitarian law that if there is a systematic and widespread corruption perpetrated by government, that amounts to a crime against humanity. No? So yung gobyerno natin ngayon, hindi na nagsaserve ng interest natin. Yung ekonomiya, bumabagsak na. Yung rule of law, yung batas natin, weaponized para habulin ang mga kalaban sa politika. Pagdating sa sovereignty, wala na tayong sovereignty kasi the administration now is willing to surrender Filipino citizens to a foreign jurisdiction, which is ICC. Ang sinabi nga ni Matibag, sa mga susunod na araw ay babahain ang Pilipinas ng ICC warrants of arrest. So gustong-gusto nilang ipa-aresto sa ICC ang mga Pilipino, samantalang meron tayong functioning judicial system dito. No? So sinurrender nila ang sovereignty natin. So failed state na po tayo. Attend kami. Then tapos na po yung mga malis natin sa kabila ng naihayag nyo na mga pangyayari sa capital doon. Kamusta na sila sa kabila ng mga maraming banta? Okay lang, sanay naman sila sa mapanganib na sitwasyon.
dahil mga sundalo naman sila noon, no? So, kaya namin i-handle ang aming security. So, nabanggit ko po na marami na kayong kaso na natanggap sa buong Pilipinas po ba yun, sir? Oo. Sa Visayas, Mindanao. Meron na sa Marawi, sa Surigao, sa La Union. Paano yun nag-order yun, sir, sa iba't ibang, paano magkasabay yung mga hearing? And then, yung mga final nila sa labas ng Quezon City, dapat i-dismiss yan, no? Kaya nga ang advice ko kina Adyong, kay Ortega, kay Barbers, ipa-review nila sa kanilang mga abogado yung Article 360 ng Revised Penal Code. So, sir, ano sa palagay nyo, ang nangyayari ngayon, kung sino yung naglabas ng katotohanan, yun pa yung nakukulong? Nakahanda po ba mga Marines natin? Kayo po ba nakahanda po dito? Yun na nga ang mas mabigat nating problema, sabi ko, yung failed state. Dahil yung mga batas natin ngayon ay ginagamit laban sa kanilang mga political opponents, no? Wala na yung rule of law na sinasabi. Attorney, kung manalo kayo sa laban na to, anong mapapala niyo? Kung manalo kami, panalo ang sambayan ng Pilipino. Yes, mabuhay kayo. Kung matalo kami, actually talo rin ang sambayan ng Pilipino. Last message ko po ang radio DWBM sa ating mga kababayan. Palagay ko panahon na para sa mga Pilipino ay bawiin muli ang tinatawag nating all government authority emanates from the people, no? Ang mga tao ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito. Huwag nating isuko ang kapangyarihan na yan. Dahil kung isusuko natin, meron na tayong isang dictatorship ng isang grupo ng mga politiko na ginagamit nila ang puwersa ng gobyerno laban sa atin, no? We will be no different than China. In China we have the dictatorship of the Communist Party of China. In the Philippines we have the dictatorship of the Maleta Gang. Thank you so much, Tita Imani. Ha? Dito ka sa likod, buddy. Dito ka sa likod. Ma'am, dito ka sa harap, ma'am. Sabihin ni Adrian, pahingi ng ano, pahingi ng timeline. Ay, sir. Uy! Paga. Yun. Kaya ito isabit eh. Thank you, attorney. Nautot yung tanong ko kanina eh. Nabigay na yung timeline Pwede sa'yo. yung tanong eh. Dalawa. Isa lang. Paano kaya maririnig?
Okay na timeline natin. Pagkano naman intro ko lang, tapos bigay ko na sa kanya, ano? So yan, interviewin ng Net25 si Attorney Balikod. Matawag na lang. Tapos lamang ng press conference ng Brave 18 ex-Marines kasama yung 4 na bagong mga testigo. Ito yung mga dati rin mga sundalo at nagtrabaho kay dating Congressman Sal Ticco. At sila ay nagpahayag, siniwalat dito sa isinagawang press con yung kanilang mga kanilang kwento at mga ebidensya kaugnay pa rin nitong maanomalyang flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama natin live si Atty. Levito Balikod, ang abogado ng mga sundalo, para ibahagi sa atin yung iba pang mga development dito sa flood control scandal kung saan ay may mga bagong nabanggit at mga bagong ebidensyang ipinakita kanina sa press con. Attorney, pwede po bang ibahagi ano-ano yung mga pinaka punto kanina ng press con ninyo kasama yung 4 na bagong testigo? Ipinakita po nila yung nalalaman nila, yung karanasan nila sa pagde-deliver ng pera sa mga opisyal ng gobyerno at nagbahagi din sila ng ilang litrato. Pero karamihan po ng litrato at video ay hindi pa namin pinapalabas. Nasa akin pa yung iba. Nabanggit din yung ledger kanina, pero meron pong ledger na na-recover. Pero it's being safe kept by someone that I saw the contents. At sa tamang forum po siguro, tamang circumstances, ay ilalabas po natin yung ledger. No? Yun po bang laman ng ledger na yun ay mas malinaw yung mga involvement nitong mga matataas na opisyal ng pamahalaan dito po sa skandalo na ito ng flood control? Makikita nyo po yung ibang mga pangalan, no? Katulad ng nakatanggap di umano ng 1.3 billion, yung nakatanggap ng 3.5 billion, mga ganun, no? Na mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ito po ba ay mula sa bahagi ng ehekutibo? Yes. Hanggang sa Hindi, meron din sa legislative. Attorney, kasi po alam natin na bukas ay merong special session and we're expecting na baka magbago yung composition po ng mga komite at ng liderato ng Senado. Paano po ito makaka-apekto sa ating mga paghahangad ng katotohanan? Are we willing pa rin po na humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee under the Gatchalian Block? Willing po kami kahit saang forum. Ang pakiusap lang namin ay kung magpapatawag ang grupo ni Gatchalian ay maging objective tayo, no? Kasi kung sasabihin nila na nagsisinungaling kayo kaagad, katulad niyan, hindi pa kami pinapakinggan ng grupo nila, ay sinabi ng sinungaling kami. Sinabi ni Senator Lacson ay iko-contempt daw kami. Hindi pa nila naririnig yung sinasabi namin. Si Erwin Tulfo nagsabi na rin na iko-contempt daw kami. Maski si Kiko Pangilinan ay nagsabi na iko-contempt lang kami, no? Pero para maging patas naman sana, pakinggan muna kami bago nila kami takutin ng contempt, no? At ang isang nakakabahala dito ay yung mga sangkot kasi, yung mga nakinabang sa pagnanakaw na ito ay silang mag-iimbestiga sa amin. Imposible namang sasabihin nilang totoo ang sinasabi namin. Sigurado ang sasabihin lang nila ay nagsisinungaling kami, no? At kung yan ang sasabihin nila na nagsisinungaling kami, pwede nila kami ikulong. At taong bayan na po ang humusga. No? Hanggang ganun lang ang pwede namin gawin eh. Ibahagi kung ano yung nalalaman ng mga sundalong ito. Pero but definitely po kayo ay willing humarap kung sakali, ano? Yes, nandun nga kami nung June 8 eh. Pero nakita nyo naman, nandun ka ma'am noon. Halos 1 oras kaming prinases sa QR code pa lamang.
At nung nandun kami, during the QR code processing, may nagbubulong na sa akin na consultative meeting na lang ang ginagawa, hindi na hearing. At sinabihan ako, hindi na kayo kailangan pumunta sa session hall. Kaya naisip ko kaagad, mag-press con na lang kami sa opisina ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ko ng press con, sinabihan ako, nandun pa sila, bababa sana kami. Pagbaba naman namin, ang sabi, sinuspend na. Kaya pinuntahan ko si Senator Soto. Attorney, ano pa po ba yung mga pasabog kanina dito sa press con? Kasi nabanggit yung delivery sa bahay mismo ni Senator Chis Escudero at gayon din yung sa kay Senator Kiko Pangilinan. Well, si Senator Kiko ay ginamit niya ang eroplano, helicopter ni Saldico, no? During the campaign. Makita nyo naman yung damit, no? So, ang isang issue dyan ay dineclare niya ba yan sa SOSE? Kasi si Senator Lacson, ang depensa niya kaagad, yung nakita niyong pagsakay ko sa helicopter ni Saldico, binayaran ko yon, 11 million nga ang gastos ko, sabi niya. Pero ang picture na pinapakita niya, 2022 elections yun eh. Hindi naman yung 2025. Yung kay Senator Chis po. Ako yun. I think it was delivered, I think April of 2025, before elections. Attorney, bago ko kayo bitawan, ngayon po dapat ay investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero nauwi sa press con, kayo po ba ay nalungkot, but definitely na ipalabas pa rin naman, na ihayag yung inyong mga panik, may pa rin po nitong flood control scandal. Nasasayangan ako dahil yung nangyari kanina sana ay it will form part of the public record. Pero dahil hindi naman official, wala namang Blue Ribbon Committee hearing na nangyari, ay informal lang, no? It's not part of the public record. Nevertheless, bukas naman nasa ombudsman kami. So doon na lang din namin ibigay, no? Di naman po kayo nadismaya dahil hindi nakarating yung mga senador. Alam ko yung pinagdadaanan nila na ikwento sa akin kanina. Ang masabi ko lang ay ipagdasal din natin silang lahat na maliwanagan, they should put the national interest above their personal interest. To both blocks, Gatchalian, Cayetano blocks, sana ilagay nila yung national interest, no? At maging statesman sila. Kasi nakita naman natin yung actuation nila na agawan ito ng poder eh. Pero merong rules, merong saligang batas na basehan. Makita natin na binaliwala ang sarili nilang rules, binaliwala ang constitution para lamang mahawakan ang poder sa Senado, at unfortunately nilockdown nila pati staff ng mga senador, hindi makapasok. So tigilan na po sana natin ito, na dahil lang sa politika, dahil lang sa pagtatakip sa katotohanan ay umaabot po tayo sa ganitong sitwasyon. Okay, last lang po mensahe sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin ng paghahanap ng katotohanan dito sa maanomalyang flood control projects. Mga kababayan, ang mga dating kasundaluhan po natin ay nagsasakripisyo para makaambag na matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Makita nyo naman noong June 4 ay nag-attend kami sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kahit namatay yung kapatid ng isa, dumalo pa rin siya. Ngayon po ay dumalo rin kami sa paanyaya ni Senator Marcoleta, pero nasa ICU yung tatay ni Manalansan, no? Yung dalawa ay apektado rin ang pamilya nila sa nakaraang lindol. At yung mga anak po nila ay umiiyak sa karanasan na yon. Pero bumalik po sila dito para makadalo rin sila, no? Yun po ang sakripisyo, yung maibigay sa taong bayan yung nalalaman nila para magdesisyon na po ang taong bayan, no? Maging lesson sana ito na sa susunod po na halalan ay maging mapanuri, kilatisin natin ang namabuti ang mga pinunong ihahalal natin dahil
ang sabi nga nila, the government that we elect is what we deserve, no? The leaders that we elect are the ones we deserve. Kung pinili natin ang palpak, deserve natin yon. Kung pumili po tayo ng matatalino, na may integridad, deserve din natin yon, no? So ultimately, ang responsibilidad na ito ay nasa kamay ng ating mga kababayan. Salamat po. Okay, thank you. And mula kagabi, medyo may kaguluhan na at hanggang gabing-gabi nung bago mag alas 10. So palagay ko, nagdire-diretso itong mga problema. And kanina nga, may konting mga confusion. Pero sa akin naman, hindi naman importante yun kasi ang importante, yung impormasyon, malaman ng tao. Pero syempre, for purposes of mag-file ka ng kaso, maganda rin sana, officially may lagay mo sa records ng Blue Ribbon ng Senado. Pero kahit naman nasa records, kung hindi pa-file ng ombudsman, hindi rin natin alam. Kung may nagsabi man lang ba sa'yo na hindi kami makakarating na dyan? Oo naman, nag-usap naman kami. Nag-usap naman May kami. binaw ko sila. Siguro in particular na nakausap ko naman yung staff, yung sa kunyari kay Senate President Cayetano, nag-file sila sa Supreme Court. So, ganun lang. Ano yung sinasabing bakit tayo dapat Hindi ko alam. Ang alam ko may, dapat, di ba, initially Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee hearing. Reason bakit dito ginawa? Kasi nga, di ba, nung unang maggagawa na lang sa Senado, sinaran nila. So, okay lang yon, sinaran nila. Pero yung kapangyarihan kasi to designate, pwede namang gawin. So, nung ginawa nga dito, nagkaroon ng coordination with them, so pwede rito. But, wala akong authority eh. It has to be coming from the Senate itself, the Office of the Senate President. So, yan, may konting kaguluhan, may konting mga, sabi natin, yung koordinasyon. Pero, okay na rin. Importante naman sa amin yung information malabas eh. Sir, yung binabanggit nga ni Senator Will Gatchalian, yung parang usurpation nga daw yun, gagawin mo dito, hindi naman kayo member ng Senado. Unang-una, wala akong sinabing ako nagpapatawag. Di ba? Kaya never kong kinlaim na ako ay senador o ang patawag na hearing ay parte ng Senado. So, walang usurpation yun. Pangalawa, as long as it is designated by the Senate President under their own rules, pwede yun. So when it was called, it was really because of a schedule by the Blue Ribbon Committee. Pero nakita naman natin, nagkaroon ng konting miscommunication, okay na rin yan. Kami na yung pwede naman namin gawin yun na ilabas yung impormasyon sa taong bayan. Kung by how things are going, yung sinasabi mo kanina ng gigipit, saan kaya patungo ito? Hindi natin alam, pero sa sitwasyon natin ngayon, masasabi natin na talagang lahat ng mga nagsasalita tungkol dito sa korupsyon, talagang iniipit. Siguro sa amin nga, 40 na, more than. Umigit kumulang 40 na yung mga nakasuhan. At tapos nakikita mo yung iba, in fact, marami nang ikukulong, no? Yung kay Chavit, di ba, pinag-bail, talagang ipersiminta. So, itong mga naman may kaso o yung sinasabi lang supposedly involved, wala kang nakikitang development, wala kang nakikitang nakakasuhan, o wala kang nakikitang na-file na kaso. Sir Mike, reaction na lang sa inyo. Some people are trolling kanina nung nabanggit si Senator Cheese. Yung mga nababanggit na lahat na lang yata, binabanggit lahat na lang nakatanggap. Yung reaction ng dati. Hindi ko pwedeng pangunahan yung mga sundalo eh. Kung ano yung sasabihin nila, wala akong control. Nakita niyo naman, may mga ilang involved sa kabila, may ilang involved sa kabila. So hindi ko to pwedeng makontrol. Maging sa Kongreso, marami akong mga kaibigan na nagsabi, ano ba yun? Bakit nagkaroon ng ganitong mga pananalita? Again, hindi ko kontrolado yung mga salitang yan. Ang pwede ko lang naman, later on, no? Pag ibinuo nila yung kaso, binago yung mga individual na affidavit, makita talaga kung ano yung pinanggalingan ng mga perang to. Anong pinanggalingan, saan nang galing, at bakit sila binibigyan ng ganitong pera. Doon sa special session, kung meron ba kayong may share na at least larawan man lang kung ano mangyayari? Sigurado ako, babaliktad na. Babalik na naman sa majority. At sigurado ako, higit sa lahat, ang Blue Ribbon Committee. Dahil ito naman yung pangunahing problema eh. Simula sa poll, yung Blue Ribbon Committee. At yung panawagan na kung ano yung magiging investigasyon at paano papalabasin yung katotohanan. So sigurado ko, pag nagbago ang Blue Ribbon Committee, hindi ipapatawag na naman itong mga sundalo. Sigurado ko, wala na naman ipapatawag, papatahimikan, ihihinto. Siguro, magpo-focus sila sa impeachment, no? Dito tutok sa politika. Gagawin ng ihiwalay para wag na mapag-usapan to. Pero yun ang inihingi ng tao eh. Ano ba nangyari sa korupsyon? Ano ba nangyari sa flood control scandal?
Kaya mahigit 1 taon na, hindi pa rin tumatahimik. Dahil tumingi pa rin ng katarungan, humingi pa rin ng hustisya. Yung hindi pagsipot ngayon, may connection kaya for tomorrow? Ang hindi pagsipot ngayon, hindi ko sigurado. Hindi ko naman sigurado. Kasi alam ko na may mga, yun nga, nag-file si SP Cayetano. Alam ko na may mga ilang mga question doon sa mga, siguro doon sa authority dito sa gagawin, sa imbitasyon. Kung ano ba, yung mga ganitong mga detalye. Pero as to the Blue Ribbon, may relasyon ba bukas? Hindi ako sigurado masyado dyan. Pero yung mga hindi umattend dati, yun din ang, di ba? Nagkaroon ng problema eh. Okay. Thank you so much. Thank you. Again, Senate will have to decide as a legislative body. Parang yung nangyari before kay Senator Joel. May ganun ba kay Joel na suspension? Before, nung panahon ng dating ombudsman. Okay. Pero kasi nakita ko yun sa Kongreso eh. May mga ganyan na nilalabanan pa niyan sa Kongreso. Hindi na papasuspend. Hindi rin ipinatupad nun ng Senate President. Correct. Oo. Okay. Sige Thank po, you. thank you. Thank you. So yung mga banateros, no, narinig natin yung pahayag nila Attorney Baligod at former Congressman Mike Defensor. So maraming may mga nadidismaya dito kasi nga hindi dumalo or hindi nagpunta itong isa sa mga senador katulad nila Marcoleta, Cayetano or yung Cayetano Block. Naiintindihan naman ng ex-Marines kung ano yung panggigipit na ginagawa sa kanila kaya wala sila ngayon or kaya bakit hindi sila nakarating. May mga bida-bida lang talaga na mga alam mo yon, yung mga bida-bidang wala naman talagang dapat yung tipong imbis na nakatulong mas nakakasira pa. So hindi ko napapangalanan kung sino yung mga bida-bida na yan pero ang daming nakahalata sa mga taong ganyan, yung mga bida-bida nating mga yung mga bida-bidang tawag dito, yung mga bida-bidang mga sausawero. So yung mga banateros, hanggang dito lang yung vlog natin. Mag-aanap pa tayo na iba pang may interview. So maraming salamat.